Magandang gabi ho, Tito Mars ho ito. Wala ho muna tayong eating challenge sa ngayong araw na to. Gusto ko lamang ho sanang klaruhin yung mga katanungan. Gusto ko lang din ho sanang sagutin yung mga katanungan ng mga netizens. Tungkol nga dun sa mga videos ho na nilabas ko nito lang. Yung mga eating challenge. Alam niyo na naman yan, di ba? Kung nanonood kayo sa akin. Lalong-lalo na ho dun sa sobrang viral ngayon na sardinas. Umpisahan na ho natin yung tanong. Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Ito pong katanungan na to yung palagi kong nakikita sa comment section na parang halos galit na galit ho lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Anong gusto mo matuwa kami? Anong gusto mo matuwa kami at sumaya sa content mo? Ngayupak ka. Bakla ka. Di kami matutuwa kasi nga pambababoy ang ginagawa mo. Para saan? Para sa kasikatan? Bababuhin mo ang pagkain ng Pilipinas? Ang ina mo, wala kang utak, bakla ka. Sige, tuloy. Kasi ho, ang pagkakaintindi ho nila, binabastos ko ho yung pagkain ng mga mahihirap. Unang-una ho, hindi ho ako mayaman. Mahirap din ho ako. So, bakit ko kailangan bastusin yung pagkain ng mga mahihirap? Kung babastusin ko man yun, didirekta rin ho akong matatamaan doon. Anong gusto mo intindihin namin, Anong gusto mo intindihin namin? Hindi ka bastos, baboy lang? Yung ba yung gusto mo ipaintindi sa amin, Yung pala galing ka sa mahirap, kagaya ko, kagaya namin. Bakit mo binababoy ang pagkain naming mahihirap? Para saan? Para sa pangarap po umangat sa buhay? Para babuhin mo yung pagkain naming mahihirap? Yun ba? Yun ba ang gusto mo? Pukin ang ina mo. Hindi ka aangat sa pambababoy mo. Maraming paraan para umangat sa buhay. Hindi sa pangbababoy sa pagkain, tanda mo yan, bakla ka. Pukin ang ina mo. Sige, tuloy. Kung babasusin ko man yun, didirekta rin ho akong matatamaan doon. Kasi mahirap din ho ako, hindi ho ako mayaman. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Ganito pa. Ano ba yung pagkain na to? Napakabaho naman ito. Buti kaya nyo itong kaining mga mahihirap. May sinabi ho ba akong mga ganong klaseng salita sa mga videos ko? Kung babalikan nyo ho lahat ng mga videos na ginawa ko, lahat ho ng mga eating challenge na ginawa ko, wala ho kayong maririnig na mga ganong klaseng salita sa kahit anumang video. Oo nga, wala kang sinabing ganun. Wala kang sinabing ganun. Pero yung reaction mo nga, naiintindihan mo, yung reaction mo, yung pangdidirian mo, yung pagsuka-suka mo, lalo sa harap-harapan ng vendors, yung palamig na bibli mo, diba? Suka ka ng suka sa harap-harapan ng vendors. Di ka ba nag-iisip? Napaka-bobo mo mag-explanation. Bobo yung pagka-explain mo. Tandaan mo. Akala ko pa naman nakapagtapos ka, pero napaka-bobo mo. Ang kitid ng utak mong bakla ka. Sige, tuloy. So kung papaiksiin ho natin, hindi ko ho binabastos yung mga pagkain ng mga mahihirap. Pangalawang tanong, mayaman ka ba? Hindi ho ako mayaman, kinaklasify ko ho yung sarili ko sa bracket ng mga taong mahihirap. Number 3, anong karapatan mong laitin ng pagkain ng mahirap? Hindi mo ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Nasagot ko na ho yung unang parte, anong karapatan mong laitin yung mga pagkain ng mahihirap? Ulitin ko ho, hindi ko ho nilalait yung pagkain ng mga mahihirap. Kung sa tingin nyo ho, ganun nyo ho na-perceive, ganun nyo ho na-intindihan, yung mga videos na ginagawa ko, nire-respeto ko ho yan. Kasi meron ho kayong kalayaan, choice nyo ho yan kung paano nyo ho iintindihin yung mga videos na nilalabas ng mga content creators at mga nilalabas ko. Kung ayaw nyo ho, uulitin ko ho, huwag nyo hong panoorin. Tapos po ang usapan. Hindi mo ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Hindi ko ho sila naiisip. Kasi, mas marami ho akong mga bagay na iniisip sa buhay ko. Diba? Bakit sa akin nyo ho tinatanong yung mga ganyang klaseng bagay? Bakit hindi ho natin itanong yung mga ganyang klaseng bagay sa tunay na mga mayayaman? Alangan, ikaw ang tatanungin namin dahil ikaw ang nambababi sa pagkain naming mahihirap. Tandaan mo, bobo. Wala kang pakialam sa feelings ng iba dahil bobo ka, pukin ang ina mo ka. Sobrang bobo mo.
Huwag ka nang mandawin ng ibang mayayaman dahil hindi sila katulad ng baboy. Tandaan mo, hindi sila mahilig kumain ng burat na kagaya mo. Tandaan mo po ng ina mo, Ginagamit mo yung pagkain naming mahihirap para kumita ka sa content mo at para makilala ka, Ayun ang marketing strategy mo dito sa social media. Ang ina mo. Kaya marami kaming galit sa'yo. Marami na nag-aabang sa'yo na kamao. Huwag ka na masyadong lumabas, okay? Sige, tuloy natin to. Bakit hindi ho natin itanong yung mga ganyang klaseng bagay sa tunay na mga mayayaman na talagang ginagamit yung kaba ng bayan, kaba ng Pilipinas, kaba ng mga mahihirap na tao para mabuhay ng karang-yarang-ya. Kung talaga hong concern ho tayo sa mga mahirap, dun ho tayo magtanong. Huwag ho sa akin. Totoo bang hindi ka kumakain ng sardinas? Ito na ho ang huling question natin. Totoo bang hindi ako kumakain ng sardinas? Ayoko sagutin yan. Pero ho, nasa sa inyo na ho yan. Choice nyo na ho yan kung maniniwala ho ba kayo sa content na ginagawa ko o hindi. Kasi nga ho, gaya nga ho na sinabi ko dati, sabihin ko man na hindi, sabihin ko man na oo, choice niyo pa rin ho yan kung anong paniniwalaan ninyo. Yun lang ho. Salamat! Ano ba alam mo sa kaban ng bayan po ng ina mo? Bakit mo dinadamay ang issue ng kaban ng bayan sa issue mong pambababoy sa pagkain? Putang ina mo ka. Alam namin hindi ka kumakain ng sardinas, Kasi ang kinakain mo, burat na mabaho. Ng ina mo. Ayun ang kinakain mo. Burat na mabaho, lunukin mo pa yung tamod na mabaho. Putang ina mo. Visit ka. Huwag ka nang lumabas. Ano sabi sa'yo? Hanggang dito lang itong video na to.